kasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, anong pagkakaiba ng awa sa grasya? What is the difference between mercy and grace? Ito po, huwag niyong kalimutan. Ang awa ay pagpapatawad sa kasalanan. Habang ang grasya naman ay pinatawad mo na nga yung nagkasala sa iyo, pinaghanda mo pa siya ng isang piyesta. Mga kapatid, di po ba palagi tayong pinapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan? Higit pa diyan, napakarami pa natin mga grasya, pagpapala at bendisyon na tinatanggap mula sa Kanya. Pero anong ginagawa natin sa awa at grasya na ating tinanggap mula sa Diyos? Sinasayang natin ito at paulit-ulit tayong bumabalik sa ating mga pagkakamali at pagkakasala. Alam natin na tayo ay mahina at marupok. Pero sana naman, huwag maging dahilan yan para hindi tayo magbago at magbalik loob sa Diyos. Kung talagang tayo ay nagpapasalamat sa Diyos, huwag lang tayong magdasal at magpuri sa Kanya at ipakita natin ang ating pasasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating matuwid at mabuting pamumuhay. Para po tayo ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw, kami pinagsasalo mo na sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangsawaan mo ang aming buhay araw-araw upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong
Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kaliliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang malo na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa noong unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mga bengging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay siya'y nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sabihin ng kamatayan ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga akong magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di tayo siningil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos na may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Babalik ako sa Ama at aamunin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. At sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay niyo na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan. At dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy
na pinapakain sa mga baboy. Ngunit walang nagbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako, isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatawang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya, at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Pinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inaamo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob na maraming taon, at kailanmay hindi po ako sumuway. Ngunit ni minsay hindi niyo ako binigyan kahit isang biserong kambing para makapagtuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak niyong lumustay ng iyong kabuhayan sa masamang babae, napatay niyo pa ang pinatabang guya? Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esokristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. May napanood po akong isang interview sa isang monghe, isang pari na nakatira po sa monasteryo. At kinikwento po niyang napakagandang kwento nitong ating binasa sa Ebanghelyo. Ang pamagat ay The Prodigal Son. Pero habang pinapaliwanag po niya itong kwento, bigla-bigla may nag-ingay sa loob po ng simbahan. May kumatok po sa pintuan. May nagparamdam. Kaya tumigil po sila dito sa interview. Itong pare tumayo, lumapit sa pintuan, binuksan. Alam niyo po nakakapagtaka, wala naman pong tao doon. Wala din naman pong ibang tao sa loob ng simbahan. Tanging ang pari lang at yung taong nag-i-interview sa kanya ang nandoroon. Pero para bang meron pong ibang tao, merong nanggugulo. At tanong po nitong nag-i-interview sa pare, ano po kaya yon, no, Father? At ngumiti itong pare, sabi niya, ang demonyo yon, dinidistract tayo, nanggugulo siya. Isa daw po kasi sa pinakaayaw
na kwento ng dyablo ay ang kwento ng prodigal son. Bakit? Kasi ayaw ng demonyo na malaman natin, tayong mga tao, na posible pala na pwedeng magbalik loob sa Diyos. Kahit na napakagrabe ng kasalanan mo. Ayaw po ng demonyo na malaman natin mga tao na mabait ang Diyos, na kayang magpatawad ng may kapal. Ayaw po ng demonyo na malaman natin mga tao na palaging naghihintay ang Diyos sa ating pagbabalik. Ang gusto po kasi ng demonyo, manatili tayong nahihiya sa mga kasalanang ginawa natin. Dahil kapag puno ka ng hiya, di ba, medyo alangan ka, nagdadalawang isip ka, yan ang nagiging hadlang sa iyo sa paglapit mo sa Diyos. Ang kasabihan nga po, di po ba, alam ng demonyo ang pangalan natin, pero palagi niya tayong tinatawag sa ating mga kasalanan. Sinasabi niya, sugarol, sinungaling, babaero, malaswa, matakaw, tamad. Pag naaalala natin ito, nanliliit tayo, nadidepress tayo, nalulungkot tayo, nawawalan tayo ng pag-asa. Pero ang Diyos, kahit na alam niya ang ating mga kasalanan, palagi niya tayong tatawagin at tatawagin sa ating mga pangalan. May dignidad pa rin tayo sa Diyos. Hindi nawawala ang dignidad, ang karakter, ang pagkatao natin sa Diyos kahit na tayo'y nagkamali at nakagawa ng kasalanan sa Kanya. Isa po sa mga kasinungalingan ng demonyo na tinatanim niya sa ating isip at puso, ito, paulit-ulit niyang binubulong sa atin. Kinukumbinsi tayo, hindi ka mahal ng Diyos. Galit ang Diyos sa iyo. Tao ka lang, okay lang na magkasala ka. Wala ka nang magagawa. Naumpisan mo nang nagkasala. Sige, tuloy mo lang. Hayaan mo na ang Diyos. Mauunawaan ka naman niya. Pagpatuloy mo lang yung iyong pagkakasala. Yan ang mga kasinungalingan niya. Pero kung uunawain lang natin ang napakagandang kwento na ating narinig, napakaganda po ng pinapaalala sa atin ng Panginoon. May mga maliliit pong detalye sa talimhaga ni Jesus na nagpapakita ng napakalaking pagmamahal ng Diyos na nilarawan po nitong Ama. Una, ang sabi po sa kwento, malayo pa lang itong bunso na nagkasala, nakita na siya ng kanyang ama. Paano siya nakita pagkalayo-layo niya? Ibig lang po sabihin, nakabantay itong tatay sa pagbalik ng kanyang anak. Di po ba? Kung walang pakialam ang ama, hindi niya makikita agad-agad ang pagbalik ng anak niya. Kapag wala na tayong pagmamahal sa isang tao, kahit na nasa tabi mo yan, hindi mo siya papansinin. Amen? Kapag galit ka sa isang tao, kahit na buhay pa siya, pero sa iyong paningin, patay na siya. Amen? Oo, grabe ang kasalanan na ginawa nitong bunso. Sipin niyo po, hiningi niya yung mana niya. Anong ibig sabihin? Buhay pa ang kanyang ama, parang pinatay na niya. Hindi lang niya kinuha yung kanyang mana. Sabi sa kwento, nilustay pa niya sa hindi tamang pamamaraan. Sinayang niya yung pinagpaguran ng kanyang ama. Pero kahit na naging malala ang kanyang ginawa, hindi ito naging dahilan para itakwil siya ng ama. Amen? Daig pa po ba natin ang Diyos na kung minsan dahil nagkamali ang ibang tao sa atin, agad-agad natin silang tinatakwil, agad-agad natin silang hindi pinapansin at kinakalimutan? May iba po sa atin na sa sobrang galit nila, put nila, ayaw nilang makita ang taong nakasakit sa kanila. Na kung pag-uusapan naman anong naging pinagmulan, ugat ng kanilang hidwaan, matatawa kayo. Napakasimpleng bagay lang. Pero hindi po ganyan ang Diyos. Hindi mababaw ang Diyos. Amen? Kahit na grabe ang naging kasalanan mo sa Kanya, nakabantay siya at naghihintay siya sa iyong pagbabalik, kapatid. Malinaw ang mata ng nagmamahal. At ang tunay na nagmamahal,
hinahanap niya ang kanyang minamahal kung ito ay nawala o magwala man. Pero pangalawang detalye, pansinin niyo po ito, sabi sa kwento. Bago po tumakbo ang ama papunta doon sa kanyang anak, binigyan daw po niya ng higit ang kanyang hita. In the English translation, the gospel said that the father girded his loins before he ran to his son. Napakahalaga pong detalye nito. Bakit? Dahil ang pagpapakita ng hita, ano pong ibig sabihin? Ito'y isang tanda na handa kang kumilos at gumalaw. Ang pagpapakita po ng hita, ibig sabihin, nagmamadali ka. At sa kultura din po ni Jesus, para po sa mga Hudyo, ang pagpapakita po ng hita, isang nakakahiyang gawain. One of the most humiliating thing that a grown Jew can do is to show their bare legs. Hindi mo dapat pinapakita ang hita mo. Kasi pag pinakita mong hita mo, yung buong paa mo, para daw pong pagpapakita ng maselang bahagi ng isang tao. Pero isipin niya po yon, hindi lang nagmadali sa pagpapatawad ng ama. Kahit na nakakahiya, pinatawad niya ang kanyang anak. Minsan, yan po yung hadlang sa atin, hindi po ba, sa pagpapatawad? Iniisip kasi natin na pag tayo'y nagpatawad, tayo ang talo, tayo'y mahina. Iniisip natin na pag tayo'y nagpatawad, parang pinapahiya natin ang ating sarili. Mga kapatid, mag-ingat po kayo ha. Kapag ganyan kayo, mag-isip. Dahil ang pag-iisip na yan ay hindi galing sa Diyos. Ang pag-iisip na yan, pride na yan, kataasan na yan. And may I ask you this question, my dear friends? What will you choose? Would you rather choose to be right or would you choose to be loving? Ano bang mas mahalaga sa iyo? Patunayan mo na ikaw ay tama o ang pakita mo at paramdam mo na nagmamahal ka pa rin? Ang tunay na nagmamahal, mga kapatid, hindi na niya iniisip yung tama at mali. Ang iniisip niya yung kapakanan, kabutihan ng kanya minamahal. Amen? Ang tunay na nagmamahal, isa lang po ang iniisip, yung magbalik ang kanya minamahal, ay yung mapabuti siya at maituwid niya ang kanyang pamumuhay. Maibalik yung magandang ugnayan nilang dalawa. Ang tunay na nagmamahal, mga kapatid, gagawin niya ang lahat kahit na mapahiya siya para lang maging maayos ang lahat. Di po ba? Pangatlo po at kahuli-hulihang napakagandang detalye. Bago man po matapos sa paghingi ng tawad itong bunso, napansin niyo po, nag-utos itong tatay. Tinawag po niya ang kanyang mga alipi, ng mga alila. Sabi, pasuotan niyo siya ng balabal, ng singsing, ng sandalyas. Ano pong ibig sabihin ng mga gamit na ito? Ang balabal ay simbolo po ng kayamanan. Ang singsing, dahil may insignia po yan ng pamilya, ibig sabihin, tanda na pagiging membro ng pamilya. At ang sandalyas ay tanda po na hindi ka alipin. Nung unang panahon, pag ikaw ay nakasuot ng sandalyas, ibig sabihin, malaya ka. You are not a slave. Kaya nga po, ang pagbibigay ng mga bagay na ito, doon sa bunso na nagkasala, anong sinasabi ng ama sa kanyang anak? Sabi niya, anak, parte ka muli ng pamilya. Hindi ka alipin, balikyaman ka. Kaya nga po, ang mabuting balita, mga kapatid, ito din naman ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. Kahit na madalas sinasayang natin ang biyaya, ang grasya na pinagkakalob niya sa atin. Kahit na gaano ka pa naging kasama hanggang huli. Hindi puputulin ng Diyos ang kanyang ugnayan sa iyo. Amen? Anak ka pa rin ng Diyos kahit na anong gawin mo at nais ng Diyos na lumaya ka sa pagkaalipin ng kasalanan. Kaya nga po yung mga iba sa inyo na hirap sa pagbabago. Isa lang po ang pwede niyong gawin. Magbalik loob kayo sa Diyos. Suko niyo ang inyong sarili sa Diyos. And allow God to be God in your life. Allow God to help you to change your life. Mga kapatid, kailangan lang po natin gawin para tayo magbago. Tumalikod tayo sa kasalanan. Harapin lang natin ang Diyos. At umasa kayo. Isang hakbang lang papunta sa Diyos. Ang Diyos Ama na ang tatakbo papunta sa atin. Marami pong beses, akala natin,
ang pagbabalik loob sa Diyos ay pagtalikod lang sa kasalanan. Pero hindi lang po yan ang ibig sabihin ng pagbabalik loob, ang pagbabago. Higit pa dyan ang ibig sabihin ng pagbabago. Ang tunay na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos, ito po ha, tandaan nyo, ay pagharap din sa pagmamahal ng Diyos. Remember that, my dear friends. Conversion is not only turning away from sin, but conversion is also facing yourself towards God's love. Mahihirapan ka magbago kung tinalikuran mo nga yung iyong mga mali, pero hindi ka naman lumalapit pumupunta sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang dasal at dalangin ko po para sa inyo dito sa banal na misang ito, maunawaan natin, maramdaman natin muli ang pagmamahal ng Diyos. Basahin niyo po ulit, balikan niyo po itong napakagandang kwento ng ating Panginoon para mapuno ang iyong isip at puso sa kanyang pagmamahal, para hindi kayo magdalawang isip na magbalik loob sa Kanya. Nakahanda na po ang kamay, ang bisig ng Diyos para sa iyo kapatid, para yakapin ka. Kaya sana huwag ka na mag-alinlangan, huwag ka nang mahiya. Amen. Ang talimhaga ng waldas na anak ay nagpapahayag sa isang payak, subalit malalim na paraan ng katotohanan ng pagbabagong loob. Ang nagawa ng pag-ibig at habag sa ating mundo, pinapakilos tayo nito upang agad lumapit sa Ama sa panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Sa paggabay ng Santo Papa at ng mga obispo, tuwina ay malugod na tanggapin nawa ng ating kaparian ang mga nagsisisi at naghahangad na makipagkasundo sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ng waldas na Ama, naway maging bukas palad tayo sa pagpapatawad sa mga nakasakit o bumigo sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kasapi ng pamilya na may alitan sa isa't isa, naway mas piliin ang magpatawad at makipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos na makapangyarihan, malugod mo nawang tanggapin ang mga panalangin ng mga makasalanang matapat na nagbabalik sa iyong pag-ibig at habag na hindi nagmamaliw. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tanggapin mo ang minamahal ngayon sa iyong habag. Kami nag-aalala
minamahal. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at sa karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginaganap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihan mo ang kaligtasan sa amin iyong inuukol, upang pagtitimpi kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasakit. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutan ng iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagkamabuti namin iyong kinararangal. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak,
Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharihan at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aari
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Minsan isang takip siling, may nagdiwang at may naghalik, nang binabayan pagkain ng ulan sa langit. Minsan isang takip siling, may lumuhang nananalangin. Ang tadhana'y mapangyari, ngunit kung nais siyang tutusin, kasama-sama natin siya. Ang puso natin babaguhin, ang hain niya ay tanggapin. Kahit di na takip siling. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos nawang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Madalas pag tayo ay nakakatanggap ng grasya, nilulustay natin ito, winawaldas natin ito para lang sa ating sarili. Pero mga kapatid, kung kaya mong ubusin at sayangin ang grasya ng Diyos para sa iyo lang, pwede ka namang magbigay kahit nakakaunti sa iba. Kung napakabuti ng Diyos sa iyo, nagpasalamat ka naman sa Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng pagiging kamukha niya. Kung ikaw ay nakatanggap ng napakaraming pagpapala sa Kanya, pag ang iba naman ay nagkasala sa iyo, sana wag ka naman maging matipid sa pagbibigay mo ng pagpapala ng kapatawaran sa kanila. Alam natin yan. Walang ibang pinakamasarap na karanasan kung hindi ang nagpapatawad. Di po ba? Nothing could give you more peace in your life than to forgive those people who have hurt you. Pag nagpatawad ka, alisin mo lahat dyan sa puso mo. Huwag kang magtitira dahil pag nagtira ka kahit nakakaunti, tutubo dyan ang ugat. Mamumunga na naman yan ng galit at puot. Nakakatanggap tayo ng awa sa Diyos. Marami tayong kasalanan, pinapatawad tayo. Higit pa dyan, binibigyan tayo ng grasya. Hindi makwenta ang Diyos. Kaya sana tayo din naman, wag tayo maging makwenta at matipid sa pagiging mabuti natin sa iba, lalong-lalo na sa mga taong naging masama sa atin. Kaya, para po sa ating assignment ngayon, kung sino man yung taong nagkasala sa iyo, subukan niyo po, pakainin niyo siya. Bilhin niyo po ng Grab
Kung hindi nyo kayang harapin, pa-deliver nyo na lang dun sa bahay niya. Be like the Father. Sobra-sobrang kanyang pagmamahal. Winaldas niya, nilustay niya ang kanyang pagmamahal para dito sa anak niya. Dahil kahit na siya'y nagkamali, anak pa rin niya yan. Na kapatid, kahit na nagkamali ang isang tao sa iyo, tandaan mo, anak pa rin siya ng Diyos at tayo'y magkakapatid kay Kristo. Magbigay ka ng sobra-sobrang pagpapatawad, ng awa, sobra-sobrang pagpapala din at tatanggapin mo galing sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.